overseas Filipinos. But syempre, during their free time, doon sa hindi pasok sa 21 days na kasama si Presidente, of course, they can go to the communities that they want. Thank you. Bawal sa Cristo. Wala po ba? Salamat po sa tanong mo kasi masasagot na naman yung mga nagtatanong sa internet. Ano daw pa mga nagawa ko sa Senado? Tinatanong. Ako, author ng absentee voting. Para sa alam mo. Author, Senator Maso. Thank you po. Second question na po, ay kaninang umaga formally pinalitangan na nag-assign po si Chavez as PCO Secretary and kapalit na araw po ay veteran journalist si Leo Ruiz. Any expectations na po para po sa ating magiging PCO Secretary, especially information drive, connection period, fake news, negative campaigning, etc. For Senator. What else would you like to answer? Let's answer Tulfo. Discretion po yan ng executive. Kasi nga member ng cabinet po yan, mahirap naman maghimasok sa kanilang i-fail or i-fail short of the expectation. Natiwala naman ako dahil kasama ko po si J. Ruiz before sa DSCBN. And I respect him. I believe he can do something for the administration. Thank you. Okay. Anybody would like to answer the question? Okay, let's move on with B. Pagbawas po ng tiwala sa law enforcement. So, hindi na po sa alam ng insight ano kaya ang dapat gawin para bumalik yung nanglubusan, yung tiwala na publiko dito sa law enforcement. Secretary Alex. Nangyari ho yan nung panahon ko. May nangyari na assassination dito sa gobernador. Medyo magulo-gulo. Doon natin naramdaman na halos tumigil ang negosyo nito. Nagreklamo sa akin ng mga tao na pati mga turista, tumigil po rito, pwede ang mga negosyo dito. Mahirap na mga panahon. But what is important ay manumbalik sa kapulisan ang tiwala sa gobyerno na kaya nila. Nagpalit po tayo ng kapulisan. I think buong police force ng pinapalitan po namin, dilipat namin lahat yun. Nagdala sa kami ng mga tao rito. One thing is important. Ang importante dito ay no more killings. No more killings. Yun ang sinasabi ko sa regional director, sa provincial director. And then, siguro mga 1.5 years ago, pwede ako nakakamali, si Gerald Canabago, provincial director na. Lahat na kasi ginawa, checkpoint, yung open battle, yung mga aluhan na baril, operation battle, lahat. And not only that, also in coordination with the armed forces in the air, hanggang sa labas. Siguro na nagbatik because they saw the rule of law. Yung mga dapat lagyan, yung dapat pulihin, nahuli ko, and the rest is with the court. Paano na itong korte rito, nahuli ko. But if you compare right now, yung killings noon, compare ngayon, napakalala. Napakalala. And when I saw the PD, I congratulated them. Dahil
taken at coming events will accompany na maayos na po. Thank you po. Thank you, Secretary Avalos. Anybody on the senatorial candidate to make to answer this question? Tama po yung sinabi ni Secretary Avalos. Noong nakaraang budget hearings, tayo po yung nagsusulong na dito mo talaga yung regional headquarters ng NIR Police sa Mabinay. Nagkaroon naman ng diskusyon dito. Nalagay po sa kamahalan. So hindi naman kalayuan, but yung sa batas ng NIR, malaki-laking pwersa ng kapulisan sa region para po sa tatlong lalawigan lang yan. Negros Occidental, Negros Oriental, at saka ito, Sikihor. Hindi gaya dati, yung nasasakot ng panahon ni General Catirin sa Pagkakibuhol at saka Cebu. So ito ngayon, mas yung dami ng kapulisan na ma-assign dito, ay ganun din, sa ganun din kalaki. But I always believe that this province is a peaceful province. Karating po sa dumating ng mundo na talagang madadagdagan ulit yung ating mga turista rito na maligit ang ating milyon ngayon. Ako po yung teacher dito. Law professor po dito sa Siliman Law School. Kaya upisado ko po yung paikot-ikot dito sa hindi lang sa Dumaguete, ay hindi yung mga karating lugar hanggang Tarhay. So I think it has normalized, it will normalize, and I think this province will be a frontliner in terms of NIR's development. All right, any other would like to give some views on that? No more? Oh, meron pa isang question from Lily. Last question po from my end. Directed po kaya House Deputy Speaker David Villar. Ma'am, pinabas po kayo sa social media. Hindi nyo lang po sila doon yung tanong kung kayo ay pro-China o pro-Philippines. Baka po gusto nyo lang po sa Sorry po, alam nyo, ngayon ko lang ako nalaman na may ganun pala. Hindi ko po siya narinig, so hindi ko na nga po maalala. Pero, so sorry dun sa, I think I was saying thank you dun sa mga nagbibigay ng support. Hindi ko po narinig yung vlogger, hindi ko po narinig yung tanong niya. Pero I think the answer to that question is obvious. Of course, pro-Philippines. Always Philippines first. Always Filipinos first. So, pero sorry, hindi ko po siya narinig. Okay, that winds up our press conference this afternoon of Alianza para sa Bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa administrasyon at Alianza. Mauna ni, kami handa nang ipakilala at ipakita sa mga taga-Negros Oriental ang lakas at paninindigan ng Alianza para sa Bagong Pilipinas. Photo opportunity.
matitelevise yun. Sigurado parang Ladies and friends, we have our available tika-tika Pitong sila and Chloe mga Coffee. performance sa We are kesa sa very excited to have our tika-tika and our baking. Oo, kasi ang problema kasi, ang isang impeached officer, nai-style yung trabaho. Kaya kailangan apurahin mo agad dyan, manalo na ating agad dyan, kung hindi mo agad dito yan. Para makapagpatuloy na siya sa trabaho niya. Yun ang dahilan kung bakit nilagay yung COVID. Thank you. Din na senyor should not be left behind. How about like presidential, sir? Ay lalo na dito, dapat tulungan. Teacher nga ako dito sa Silliman Law School. I'm a law professor here, so I am familiar with the place. What would be your attitude of the post through once you return to Silliman? The other, Yes po. Mga ibang priorities po pag bumalik sa inyo. sa akin, strengthen yung national security, alisin yung value-added tax sa kuryente. Yung 12% VAT, alisin na. Tapon na sa dagat yung provision na yon para bumaba yung kuryente. What was the essence of that measure po? Amending Section 108 Yes. and 109 of the National Internal Revenue Code, which would make electricity as an exempt transaction, thereby lowering the price of electricity as well as some basic goods. Kasi yung mga processed foods natin, hotdog, yung mga chicken na nasa freezer, bababa yun kung mura na kuryente. So makakatulong po yun sa mga sa madlang people. Siyempre, mababa ang kuryente. Salamat yun. Thank you.